Ika-105 kabanata. Flashback, makikita ang dagat na malakas na tumatama sa mga bato ang alon. Isang kamay ang may hawak na espada na hinahampas sa ere. Ito pala ay si Yang Hojon na nagsasanay sa dalampasigan ng kanyang espada. Sinasabi ng ibang tao sa kanya na ano daw ang ginagawa niya doon buong araw. Sa tingin ba niya ay magkakaroon siya ng pagkaunawa kung ipagpapatuloy niya yon? Tinitingnan ng dalawang tao na sinasabi pa na hayaan na daw niya siya. Kung tanga ang utak niya, ang katawan daw naman niya ang naghihirap. Sa totoo lang daw ito ay nakakahiyang sabihin na sila ay parehong disipulo ng parehas na sekta. Isang tao ang lumapit sa kanya. Sinasabi ni Yang Hojo na senior brother Iwan. Bakit daw andito siya? Sinabi ni Iwan na ayan na naman daw siya sa malamig na pagbati nito. Sinabi pa niya sa kanya na ito daw ang dahilan kung bakit ang ibang disipulo ay ayaw siyang makasama. Yumuko na sinabi ni Yang Hojon na ito daw ay dahil sa hindi pa siya gaano kagalingan. Inabot ang inihaw na isda na sinabi sa kanya ni Iwan na kalimutan na niya daw ito. Kainin na lang daw niya ang dala niya. Makikita na kinakain na nila ang inihaw na isda na tinitingnan ni Yang Hojon na sinasabi sa kanya ni Iwan na kung ang sect leader daw nila ay pinayagan na siya. Tumugon na sinabi na pinayagan na daw siya, sinabi pa daw sa kanya na ang mga kasanayan daw niya ay hindi pa gaano kabihasa. Sinabi ni Iwan sa kanya na gusto niya rin daw na maglakbay papunta sa Jianghu kasama siya. Mas mabuti daw kung lalabas siya balang araw, sasamahan daw niya siya. Tumugon na sinabi ni Yang Hojon na okay daw, senior brother. Lumipat ang eksena kung saan sinasabi ni Iwan na nakasuntok ang kamao sa kanyang palad, tanda ng paggalang na sinasabi niya na hindi daw niya ipapahiya siya bilang alagad ng sekta ng Hainan. Sinabi sa kanila ng sect leader na kung gayon pumunta na daw sila sa Central Plains at maranasan ang mga gawain ng Murim at ipalaganap ang pangalan ng kanilang sekta. Tumugon at sinabi ng mga ito na masusunod daw ito, sir. Makikita ang bangka kung saan sila ay sumakay na kumakaway sa kanilang sect leader. Nakatingin na sinabi ni Yang Hojon na sa kanyang isip na magingat daw ang kanyang senior brother. Sinabi sa kanya ng sect leader na kung nahihiya daw siya dahil sa hindi ito nakasama sa kanila. Ito pala ay ang sect leader ng Hainan na si Jin Namo. Sumagot na tumugon na hindi daw naman, alam daw naman niya na mahina pa ang kasanayan niya. Sinabi sa kanya ng sect leader na patuloy daw siyang magsumikap. Ang mga alon ng dagat ay tuluyang ginigiling ang mga bato sa dalampasigan. Yumuko na nagpasalamat si Yang Hojon. Nagbabasa ng sulat si Yang Hojon na ayon dito na ayos lang daw ba siya. Pagkarating daw niya sa gitnang kapatagan. Naramdaman daw niya talaga kung gaano kalawak ang mundong ito. Ayon pa sa sulat na ang mystical key at ang mga arrays at formations ng Jaegal clan ay hindi ma-imagine na maganda. At kung ilalarawan nila ang lumang martial arts ng Shaolin, ito ay ang bigat ng malaking bundok. Nakaupo na sa dalampasigan si Yang Hojon na patuloy na binabasa ang sulat na sana daw ay magsapalaran din daw rin siya sa mainland at maranasan ang lahat ng ito. Ayon pa sa sulat na siya daw ay susunod na pagpaplano upang makilala ang isang sikat na orthodox martial artist, ang Azure Robe Gentleman. Pagkatapos ay hinawakan ang kanyang espada na ayon pa sa sulat ay papadalhan na lang daw niya siya ng isa pang sulat pagkatapos niyang makarating doon. Makikita si Yang Hojon na taimtim na nakapikit hawak ang espada. Pagkatapos ay iminulat ang mga mata na naglabas ng enerhiya at isang malaking alon ang paparating. Lumiwanag ang mga mata ni Yang Hojon na mabilis na hinati ang malaking alon. Pagkatapos niyang gawin iyon ay huminga ng malalim habang ang kanyang espada ay may asul na enerhiya. Nakangiti niyang sinabi sa kanyang isip na ito daw ay mabuti. Siya daw ay sa wakas ay nakumpleto na ang wave splitter na ipinakita sa kanya ni Senior Brother. Nakatingin habang naghihintay sa bangka na sinasabi sa kanyang isip ni Yang Hojon na gusto daw niyang ipakita ito sa kanyang big brother sa lalong madaling panahon. 3 buwan na daw ang nakakaraan mula nang umalis siya papuntang mainland. At nang dumating na sa pangpang ang bangka, ay nagulat ito sa kanyang nakita. Ang malalaking kahon sa bangka ay isa-isang binababa. Ito pala ay mga bangkay ng mga tao na sinisigaw na sinasabi ng isang tao na ibalita daw ito sa Hainan sect. Mabilis na tumatakbo na palapit sa mga ito. Pagkatapos makalapit, mabilis na lumingon ang lalaki na sinabi ni Yang Hojon na siya daw ay disipulo ng Hainan sect. Ano daw ang nangyayaring kaguluhang dito?
Sinabi sa kanya ng lalaki na kung ganun siya daw pala ay taga-Hainan sect. Ang mga disipulo daw ng Hainan sect na umalis ilang buwan lang ang nakalipas ay pinatay. Nagulat si Yang Ho-Jon sa kanyang narinig. Makikita ang kabaong at palasyo ng Hainan sect kung saan ang sect leader ay nakaluhod na sinasabi na bakit daw ito nangyayari sa kanyang mga. Hindi na ituloy sapagkat humagulgol ng iyak. Makikita ang kabaong na sinabi ni Yang Ho-Jon na may 5 bangkay, at wala sa mga ito ang pag-aari ni senior brother Ihuan. Pagkatapos ay sinabi ni Yang Ho-Jon sa matanda na kung ito na daw ba lahat ang bangkay. At kung sino daw ang nagpadala nito sa kanya. Tumugon na sinabi ng matanda sa kanya na base daw sa kanyang narinig, ang martial artist daw ng orthodox na pangkat ang nagkolekta ng mga bangkay na ito. Umiiyak na sinabi ng sect leader na pwede na daw siyang makaalis ngayon. Sinabi ni Yang Ho-Jon sa sect leader na ang bangkay daw ng kanyang senior brother ay wala sa mga dinala nila. Kung mahanap daw niya siya, baka makahanap daw sila ng palatandaan ng pagkamatay ng kaning mga kasamahang disipulo. Isinuntok ang kamao sa palatanda ng paggalang na sinabi niya sa sect leader na nakikiusap na papuntahin siya sa Central Plains. Natapos na ang flashback ni Yang Ho-Jon. Pagkatapos makikita ang isa sa 3 taong makakalaban ni Yang Ho-Jon na malapit ng matumba at sumuka ng dugo na sinabi sa kanyang isip na paano daw siya natalo sa isa lamang na bata. Pagkatapos ay mabilis na bumagsak ito sa sahig. Si Yang Ho-Jon ay isinuntok ang kamao sa palatanda ng paggalang habang ang tao na kalaban niya ay nakahandusay sa sahig. Sinasabi niya na ang laban daw na yon ay napakaganda. Sinabi ng mga tao na ang Young Master daw na si Iron Fist ay mabilis lang natalo. Sinabi daw ba niya na ang batang iyan ay nagmula sa Hainan sect? Kahit na daw siya ay mula sa isang sekta sa kanayunan. Ito daw ay huwag nilang maliitin. Mabilis na lumingon si Yang Ho-Jon na sinasabi na sino daw sa kanila ang susunod. Na makikita na nakatingin siya sa 3 na nakatingin din sa kanya. Pagkatapos lumapit ang isang martial artist na sinasabi na siya daw ay ang Lightning Thunder Swordsman na si Tak Yu-Giom na siyang lalaban daw sa kanya. Sinabi ng mga tao na hindi daw ba siya ang Lightning Thunder Swordsman, isang martial master na taong nakapasok sa top 100 martial masters ng Murim. Sinabi pa nila na walang makakahabol daw sa kanyang malakulog at matulin na galaw. Magkaharap na sila ni Yang Ho-Jon at si Tak Yu-Giom habang sinasabi ng mga tao na si Yang Ho-Jon ay hindi makakahabol sa bilis ng footwork ni Tak Yu-Giom. Isinuntok ang kamao sa kanyang palatanda ng paggalang na sinabi na siya daw ay si Jang Ho-Jon na taga-Hainan sect's 5th core disciple. Pagkatapos ay lumipat ang eksena kung saan ang pinto ay bumukas at pumasok sina Namung Mae at ang matandang nagpapanggap. Sinabi ng matanda na tulad daw sa inaasahan. Ang lahat daw ng gwardiya ay nakapwesto na sa ritual na arena. Sila daw ay mas madali nang makapasok. Sinabi pa niya na hanapin na daw nila ang key point exploding pill. Tumugon naman si Namung Mae na sumang-ayon. Mabilis silang kumilos at sila ay naghiwalay sa paghahanap. Sa daan ay nakita ni Namung Mae ang isang bantay at gulat na mabilis na bumunot ng espada. Mabilis? Na itinumba ni Namung Mae ang bantay. Na sinabi niya sa kanyang isip na kung binabantayan daw ba niya ang lugar na ito. Binuksan ang pintuan at tumingin sa looban, nakita niya dito ang key point exploding pill. Isang tao ang unti-unting lumalabas sa madilim na sulok ng kwarto na sinasabi nito na ang lugar daw na ito ay binabantayan niya sakaling may mangloob. At ito daw ay tulad ng inaasahan niya, siya daw talaga ay nakahuli ng isang daga. Sinabi pa niya na kung ang key point exploding pill ang kanyang pakay, ito daw ay kalimutan na niya. Ito pala ay si Tang Weiju na tumingin ng masama na sinasabi niya na hindi daw ito basta maaaring kunin lamang ng isang magnanakaw. At sinabi ni Namung Mae na ano daw ang ginagawa ni Tang Weiju sa lugar na ito. At dito na po nagtatapos ang ika-105 kabanata. Thanks Lods, tropa, kaibigan, boss amo, paps kaibigan, sa inyong pagsuporta. Kung bago ka pa lang dito, baka naman